Kasi nga, sabi nga doon, balikan po natin yung Galacia. Ang ganda ng talatang ito eh. Doon sa aklat sa Galacia 4 at 4, datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Merong palang tiyempo, merong kapanahunan. Pero hindi ibig sabihin dito lang siya umiral. Umiiral na siya. Kaya lang, kailangan lang dumating yung kapanahunan, yung tamang tiyempo kung kailan isusugo niya yung kanyang anak. At nang isugo yung anak, ipinakilala sa mga tao, ang pakilala, ginawang Panginoon at Kristo itong si Jesus. Nung una, isa lang ang Panginoon eh. Opo. Kaya tuloy, Brad Cesar, lalong panahon na naman tayo. Nung nandun tayo, hindi natin akalain, Brad Cesar, na itong pinanggalingan nating puno na ito, hindi lalaban kay Brad Eli. Ngayong panahon na to, napatunayan ko, hindi nalalabas pala talaga. Kaya ngayong sinasabi ko noon, Brad Larry, na matuloy lang ang debate, pwede na akong mamatay eh. Ay, hindi na pala ako mamamatay pagka ganun. Pag ngayong panahon kayo tinanong, Brad Cesar, iba na. Iba na. Gabawiin nyo na yun. Wala na. Ayaw Kasi niya. sa akin mismo, kaya kita mapagkaya na pag-uusapan natin ng relihiyon, mismo yung mga miyembro, pag nakakausap natin, ayaw nila pag-usapan. Kasi nararamdaman nila eh. Sila mismo nararamdaman na nila na yung kanilang puno hindi lalaban at hindi sila makakaagwanta pagdating sa talata. Kapatid, kasi gusto bang dagdag ito? Kasi napakaraming mga kapatid mga dati nating kasama dyan, ako kinakausap na bumalik ako. Ngayon, ang hamon ko lang naman sa kanila, ito, babalik ako yan, nakaluhod pa, with matching luluhod pa nga eh. Patunayan lang talaga na ang ating Panginoong Jesucristo ay talagang tao. Babalik ako kung mapapatunayan yun talaga. Pero sa katotohanan, sa puso ko talaga, ang ating Panginoong Jesucristo, Diyos. Tama. Ito nga, Brad Lady, no? May naisip lang ako kasi kanina kagaya ng ating mga pag-aaral, ano? Tinatanggap nila nitong bandang huli at alam naman natin yan na tinatanggap nila na si Kristo ginawang Panginoon ng ating Panginoong Diyos na Panginoon. Tanggap po nila yan eh, Panginoong Hesus. Tinatanggap din nilang bato ayon sa Mateo 16:18. Ay bakit naman ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo hindi niyo matanggap, mga kababayan? Ganun po ba yun? Dapat, kung ano yung sinalita ng ating Panginoong Diyos na siyang pinaka-authority sa lahat, ano po, tanggapin po natin. Tanggap nyo na si Kristo'y bato. Tanggap nyo na si Kristo'y ginawang Panginoon. Ay bakit hindi nyo matanggap na si Kristo'y ginawang tinatawag po nga po ng Panginoong Diyos na ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman? Bakit hindi nyo po kayang tanggapin yan? Ayan. Yun lang po ang tanong ko sa inyo. Kaya kapatid na Judy, itong kanilang pangdoktrina na doktrina tungkol sa ating Panginoon Kristo, ito'y malaking pagkakamali. Sa awa ng Diyos, nakita po natin sa pamamagitan ng ating pagsusuri, nawa, ang dalangin namin sa Diyos, samahan niya kayo sa inyong pagsusuri ng mga aral na nakasulat sa banal na kasulatan. Ang mga bagay pong ito ay hindi naman namin naintindihan. Libang kami kinaawaan ng Diyos, kinasangkapan niya si kapatid na Eli at si kapatid na Daniel. Kaya naman, kami nahango sa maling pananampalataya at maling paniniwala. At naririto po kami ngayon sa pag-akay ni kapatid na Eli at ni kapatid na Daniel. Kaya naman, sa tulong at awa ng Diyos, kami po'y mananatili at magtutumibay na mga X-Man! Dalangin namin, nag-isa Diyos Ama, kayo'y makapiling sa tunay na iglesia, loobin nawa sa awa at tulong niya, sabay ang banal tayo'y magkasama. Yan ang dalangin namin lagi sa tuwina, pagkamahal namin kayong talaga. Kami mga X-Man.